May tahimik na digmaan ngayon para sa kinabukasan ng ekonomiya ng mundo. Ngayon lang, gumagawa ang India ng hakbang na posibleng magpabagsak sa kontrol ng Turkey at China sa kanluran. Plano itong gawing pangunahing land bridge sa mundo ang Israel upang iwasan ang Suez Canal at Iran at mawalan ng halaga ang dating mga tagapangasiwa ng kalakalan. Pero ang China, Turkey at Russia ay hindi lang basta nanonood. Binibili nila ang mga pantalan sa Israel at nagtayo ng Silk Road sa disyerto ng Iraq. Bilyon ang ginagastos ng ating mga kaaway para hindi magkaalyansa ang Israel sa India o Europa, gaya ng kanilang inaasahan. Ang Israel ba ang susi sa bagong pandaigdigang panahon o nasa gitna tayo ng pinakamalaking digmaang pangkalakalan? Maligayang pagdating sa Middle East na Game of Thrones kung saan totoo ang panganib. Ito ang JNS Television, simulan na natin. Nagsimula ang kwento 1,000 taon na ang nakalipas noong naging adik sa mga pampalasa tulad ng kanela, paminta at nutmeg ang mga hari ng Europa. Hindi matatagpuan sa kanluran ang mga kayamanang ito. Lihim lang na hawak ito ng Arabong mga ngalakal mula sa malalayong hindi kilalang lupain. Sa mga pamilihan sa Venice at Roma, ang isang bag ng kanela ay kasing mahal ng isang bahay. Bakit kaya? Sabi ng mga mangangalakal, matapang nilang kinukuha ang mga pampalasa mula sa mga halimaw sa dulo ng mundo. Nagkwento sila ng mga nakakatakot tungkol sa mga ahas na may pakpak na nagbabantay sa puno ng paminta at higanting ibon ng kanela na gumagawa ng pugad sa mga bangin na di kayang akyatin. Sila lang daw dahil sa kanilang kabayanihan ang makakaisip kung paano talunin ang mga iyon. Siyempre, isa itong malaking kasinungalingan. Alam ng mga mangangalakal na sa India at Indonesia talaga tumutubo ang mga pampalasa sa luntiang gubat at hindi sila nakikipaglaban sa halimaw para dito. Ayaw lang talaga nilang malaman or makita ng iba ang mga yon. Sa pagpapanatiling takot at walang alam ang mga Europeo, nagtakda sila ng mataas na presyo at matagal nagbayad ang mga Europeo. Ang mga Arabeng mangangalakal ang unang nakadiskubre ng kahalagahan ng ruta ng kalakalan ng pampalasa at ayaw nilang mawala ang kanilang monopolyo. Ngunit sa huli, nabasag din ito. Nadiskubre ng mga manlalakbay at espiya ang shortcut sa paligid ng Africa, kaya nagsimula ang competition na nagpapatuloy pa rin ngayon. Paano nga ba epektibong makipagkalakalan sa buong mundo na naipapadala ang mga produkto ng India papuntang Europa at paano ito magagawa sa pinakamadali at pinakamabilis na paraan? Tanong ito na bumuhay sa ekonomiya ng daan-daang taon. Kahit parang di mahalaga sa iyo, halos lahat ng pag-aari mo ay naapektuhan ng rutang pangkalakalan. Tingnan natin ang mapa. Kapag sinubukan mong pagdugtungin ang dalawang pinakaproduktibong bahagi ng mundo, ang mga sentro ng paggawa sa Asia at ang mga pamilihan ng mamimili sa Europa, mapapansin mo na ang tuwirang linya ay dumadaan mismo sa Iran. Ang paglilipat ng langis sa pamamagitan ng Strait of Hormuz na kontrolado ng Iran ay umaabot ng 20 milyong bariles bawat araw gamitin ang maliit na lagusan na yon. Gaya ng maiisip mo, dahil sa pabago-bago ng Iran, ito'y problema pero lalo pa itong nagiging komplikado. Dahil malamang na kapag nakatawid ka na sa Strait of Hormuz, kailangan mong makarating sa Ehipto at, syempre, Israel para sa huli ay makarating ka sa Europa. Ang bahagi ng Dagat Pula ay papunta sa Suez Canal na isa ring malaking sagabal sa kalakalan. Itinayo ang kanal na ito ng artificial dahil kailangan ng mundo ng isang shortcut sa pagitan ng Europa at Asia, inaalis ang pangangailangan para sa mga barko na maglayag sa mapanganib na paglalakbay sa paligid ng pinakatimog na dulo ng Africa. Para sa estratehiko at ekonomikong kontrol sa pandaigdigang kalakalan, direktang pinag-uugnay ang Mediterranean at Dagat Pula. Alam ng lahat na laging balita ang gitnang silangan. Mahalaga ang mga rutang pangkalakalan na ito para sa Europa at sa buong kalakalan. Ito ang dahilan kung bakit napakalaking problema para sa ekonomiya ang anumang tensyon sa mga lugar na ito, lalo na dahil napakadaling maapektuhan ang Suez Canal at totoo ngang mahina ito. Heto ang ilan lamang sa mga halimbawa. Hindi ko alam kung naaalala mo pa noong 2021 nang may barkong naipit sa Suez at naharang ang ibang kargamentong barko. Bilyon-bilyong dolyar ang nalulugi bawat araw at ilang linggo ring huminto ang kalakalan sa buong mundo. Isipin mo rin kung paano pinili ng Houthis na gawing target ng drone attack ang lugar na iyon, kaya napilitang magbago ng ruta ang mga barko at naging sentro ng terorismo ang lugar. O dagdag pa kung paano bigla na lang tinaas ng mga Ehipsyo ang presyo na nagdulot ng kaguluhan sa ekonomiya. Dumarami pa ng dumarami ang mga komplikasyon na lumitaw mula sa maliit na koridor na ito na responsable sa humigit kumulang 20% ng araw-araw na kalakalan sa buong mundo. At mukhang hindi lang tayo ang nakapansin nito. Sa nakaraang dekada, may mga inisyatibang nagtulak ng competition sa mga bottleneck na ito na naging sentro ng pandaigdigang politika. Kasi
Parang naging common sense na kapag ang kalakalan ng mundo ay dumadaan sa Iran at Ehipto, sa maliliit na lugar, madaling masira o mapinsala ang mga ito. Kaya naman, kailangan natin ng isang uri ng competition. Dito papasok ang India-Middle East-Europe Economic Corridor, ang India-Middle East-Europe Economic Corridor. Malaking network ito ng ship-to-rail transit at data cables na mag-uugnay sa India at Europa sa pamamagitan ng Saudi Arabia, United Arab Emirates, Jordan at Israel. Layunin nitong gawing 40% mas mabilis at 30% mas mura ang kalakalan kaysa sa rutang dumadaan sa Suez Canal. Sa pag-uugnay ng mga pantalan ng India at Israel gaya ng Haifa sa pamamagitan ng Middle East Rail Land Bridge, naiiwasan ang mga traditional na maritime choke points. At may iba pa silang layunin dito, hindi lang sa kalakalan kundi pati sa datos, enerhiya at kuryente. Malaking pagbabago ito para sa Europa at Gitnang Silangan. Kaya pupunta si Modi, punong ministro ng India, sa Israel ngayong linggo. Gayunpaman, may mga hadlang pa rin tulad ng kakulangan sa pondo at infrastruktura dahil bilyon-bilyong piso at daan-daang milyang bagong riles pa ang kailangan. Sa Saudi Arabia at Jordan, ang issue ay geopolitika. Kung sinusubaybayan mo, makikitang nagbabago ang pananaw ng Saudi Arabia. Nagsisimula na silang makipagkaibigan sa ibang grupo sa lugar. Pinakamahalaga, nagkakaroon sila ng alitan sa mga bansang kasama sa planong ito gaya ng United Arab Emirates at Israel. Problema ito. Ang 2026 JNS International Policy Summit ay gaganapin mula Abril 15 hanggang 17 sa World of Astoria sa Jerusalem. Magparehistro na ngayon sa jnsummit.org at gamitin ang coupon code na JNSTV, iyon ay JNSTV isang salita, para makakuha ng 20% diskwento sa lahat ng ticket. Inaasahan kong makita kayo sa Jerusalem. Sige, sandali lang. Bukod sa katotohanan ang Israel at India na magkakaugnay ng ganito ay magiging malaking pagbabago sa ekonomiya, may mas malaking pangangailangan pa para sa rutang ito. Mukhang hindi lang tayo ang nakapansin na kailangan ng alternatibo at matagal nang gumagawa ng sariling rutang pangkalakalan ng ating mga kaaway. Sinusubukan ng Russia at Iran na gumawa ng koridor papuntang India, kaya mula 45 araw sa Suez, magiging 20 araw na lang ang biyahe. Mas mahalaga, ito ay lubos na wala sa kontrol ng kanluran at ng kanilang mga parusa. Nagbubuo ito ng closed-loop na ekonomiya kung saan na ipagpapalit ng Russia ang butil at enerhiya sa teknolohiya at produkto ng India nang hindi pinipigilan ng kanluran. Hindi nakakatulong ang lumalalang sitwasyon sa Iran sa planong ito na 75% ng tapos. Kung nagtataka ka kung bakit hindi agad tumulong ang Russia sa Islamic Republic noong 12 araw na digmaan ngayon, ay nagpapalusot silang abala sila sa Ukraine. Ang totoo, hindi nila hahayaang masira ang planong ito kung babagsak ang Islamic Republic. Karamihan sa tao ay di alam kung gaano kalaki at kaestratehiko ang Iran, pero alam ito ng Russia na ayaw mawalan sa pagbabagong ekonomiya palayo sa kanluran. Pero bakit dito titigil? Dahil ba mas nagiging magulo ang kwento? Bukod pa sa mga malinaw na issue sa India-Middle East-Europe Economic Corridor, inilunsad ito kahit may kapayapaan na kasama ang mga Saudi. May mga issue rin tayo tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng Israel kapag dapat ay makarating na ang kalakalan sa Europa, ano ang mangyayari dito, lumalabas na dito rin, may mga kaaway at issue tayong nasasalubong. Una, ang Turkey ay daan-daang taon ng pangunahing daungan ng Asya papuntang Europa. Dahil lumilihis na ang Turkey, tinitingnan ng India-Middle East-Europe Economic Corridor ang Greece bilang bagong katuwang na malaking geopolitical na sampal sa Turkey. Nababawasan ang kanilang diplomatic leverage dahil ginagamit nila ang kalakalan para makuha ang gusto nila. Maaapektuhan din ang kanilang ekonomiya dahil mawawala ang malaking bahagi ng buwis sa kalakalan. Kung ititigil ng India ang pagdaan, lalala pa ang alitan nila sa Greece at Israel. Hindi umaasa ang Turkey na basta matatapos ang India-Middle East-Europe Economic Corridor, gumagawa sila ng alternatibo na 75% ng tapos. Dumaan ang kanilang transit ruta sa Iraq, ngunit ito'y mahabang tuyong ruta, walang dagat at hindi kailangan mag-unload. Direktang ikokonekta nito ang transport network ng Europa at ang Persian Gulf sa Europa. Yun sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ito ay isang bakal na Silk Road at tunay na makasaysayan. Malaki rin ang puhunan ng United Kingdom dito. Matapos ang episode na nagpapaliwanag kung paano lumalaki ang issue ng Turkey para sa mundo at Israel, maiintindihan mo kung bakit ito nagiging problema kapag konektado na sa United Kingdom at Europa. Sabi ng Turkey sa kanluran, hindi nyo na kailangan ang India-Middle East-Europe Economic Corridor sa Israel. Mas mabilis at direkta ang aming rutang panlupa at konektado sa inyong tren. Dahil dito hindi mapapalitan ng Turkey at hinihikayat silang itulak ang diplomatikong krisis sa Saudi, United Arab Emirates at Israel. Magiging katulad ng ginagawa ng Israel ang Turkey, ngunit magkakaroon sila ng direktang access sa sentro ng Europa.
At kung hindi pa sapat iyon, syempre, meron din tayong issue tungkol sa China. Kita mo, dumadaan ang India-Middle East-Europe Economic Corridor sa Gresya kung saan 67% ng kanilang pangunahing pantalan ay pagmamay-ari ng China. Ang India-Middle East-Europe Economic Corridor ay ginawa para tularan ang Belt and Road Initiative, ang Silk Road ng China na nag-uugnay sa Europa, Russia at Asia. Tama, 'di ba? Isipin mo may India na di matatag ang ekonomiya pero may China ka rin. Parehong sinusubukan ng dalawang bansang ito kung paano mag-export sa Europa. Itinayo ng China ang Belt and Road Initiative at ginaya ito ng India sa paggawa ng India-Middle East-Europe Economic Corridor. Habang layunin ng Belt and Road Initiative na gawing sentro ng kalakalan ang Beijing, sinusubukan ng United States, India at European Union na lumikha ng alternatibo sa pamamagitan ng India-Middle East-Europe Economic Corridor na hindi umaasa sa pondo or teritoryo ng China. Hindi ko na kailangang sabihin kung gaano ayaw ng United States na magkaroon ng malaking kapangyarihan ang China. Mas sopistikado ng kaunti ang estratehiya ng China kaysa iniisip ng karamihan. Nagpasya sila na sa halip na gawing direktang kompetisyon tulad ng India-Middle East-Europe Economic Corridor, tratuhin ito bilang issue sa pisikal na produkto. Sabihin na lang natin, bibilhin nila ang mga pantalan na kailangan ng India-Middle East-Europe Economic Corridor para makontrol at makakuha ng bahagi. Totoo rin ito sa Israel. Noong 2015 nanalo ang Shanghai Port Group sa bidding para pamahalaan ang bagong automated bayport sa Haifa Terminal mula 2021 sa loob ng 25 taon, hindi sila ang may-ari ng lupa. Ang gobyerno ng Israel ang may-ari ng lupa, pero pagmamay-ari nila ang mga crane at teknolohiya at sila rin ang namamahala sa araw-araw na operasyon. Mahalagang bahagi ang terminal na ito ng Maritime Silk Road ng China at hindi rin nagpapahuli ang India. Noong unang bahagi ng 2023, binili nila mula sa gobyerno ng Israel ang Haifa Port Company sa halagang humigit kumulang 1.2 bilyon. Hindi tulad ng lease ng China, ito ay actual na pagbili ng kumpanyang nagpapatakbo ng pantalan. Malaking estratehikong tagumpay ito para sa India-Middle East-Europe Economic Corridor dahil sinisiguro nitong sa pantalan ng kaibigang India, dadaan ang rutang kanluranin, hindi sa China. Huwag mong isipin na di ito napansin ng United States. Nag-i-invest sila sa India-Middle East-Europe Economic Corridor para pahinain ang China at naging sanhi ng kaunting tensyon ang relasyon ng Israel sa China. Ang katotohanan na isang kumpanyang pag-aari ng Estado ng China ang nagpapatakbo ng terminal na ilang kilometro lang ang layo mula sa base ng Navy ng Israel na may ilan sa pinakasensitibong submarine assets sa buong mundo ay hindi talaga isang bagay na ikinatutuwa ng mga Amerikano. Nag-aalala ang United States na baka gamitin ng China ang mga sensor at data system ng daungan para mangalap ng impormasyon sa fleet ng Israel at United States. Hindi nila ito gusto, pero ibang usapan na yan. Alam mo, ang pagsisikap ng Israel na balansehin ang relasyon ng United States at China ay sapat na para sa isang buong episode. Isa itong dahilan kung bakit nais ng Israel na hindi umasa sa United States, hindi para maging sobrang magkaibigan sila ng China, kundi para magkaroon sila ng mas malaking kakayahan sa sariling desisyon. Kapag napag-uusapan ang digmaan sa Iran laban sa Islamic Republic, madalas natin itong tinitingnan bilang maliit, komplikado, or malakihang issue. Medyo dramatiko talaga. Pero hindi natin namamalayan ang napakalaking epekto nito sa ugnayan ng China, India, Russia, Turkey at Israel bilang kabuuan. Hindi natin yun napapansin. Ang maliit na lugar na yon, ang Strait of Hormuz, na sinusubukan nilang mag-drill ngayong linggo, ay isang bagay na maaring magbago ng mundo. Hindi natin namamalayan kung gaano kalalim ang mga digmaan sa kalakalan. Kita mo, sinabi ko, parang totoong Game of Thrones ito. Malaking bahagi ng kinabukasan ng ekonomiya at diplomasya ng Israel ang India-Middle East-Europe Economic Corridor at baka mas mahalaga kaysa akala mo ang mga isyung may kinalaman sa Saudi Arabia. Dahil kailangang mangyari ang India-Middle East-Europe Economic Corridor, kailangan itong maging realidad. May isip mo ba kung ang India, na may 1.5 bilyong mamamayan ay gagamitin ng Israel bilang pangunahing daan papuntang Europa? Ano ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya at ano ang magiging epekto nito sa kalakalan? Maiisip mo ba ang mga implikasyon nito sa ating relasyon sa Jordan, United Arab Emirates at Saudi Arabia? Kung alam nilang kailangan nila tayo para sa access sa kalakalang iyon, malaking pagbabago ito para sa Israel. Naglalagay ito sa posisyon na kailangan tayo ng Europa, India at gitnang silangan at hindi na tayo madaling baliwalain. Ito ay isang bagay na hindi dapat maliitin at patuloy pa ang mga negotiation ukol dito. Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nag-aalala tungkol sa medyo nagiging kakaibang relasyon ng Saudi Arabia. Ito ang dahilan kaya napagtanto ng mga tao na mas mahalaga ang digmaan laban sa Iran at lahat ng nakikita sa Islamic Republic kaysa sa pinaniwala sa atin. Hindi na tayo pwedeng umasa sa iba at napagtatanto ng buong mundo na kung may isang bansa na pwede mong asahan, ito ay ang Israel.
Alam ng Diyos ang dahilan ng paglalagay niya sa atin sa mahalagang lugar. Kung magiging sentro tayo ng kalakalan sa mundo at magagawa ng tama, ginagarantiyahan nito ang kahalagahan ng Israel magpakailanman. Sumasang-ayon ako doon. Panahon lang ang makakapagsabi sa magiging kinabukasan ng India Middle East Europe Economic Corridor mabubuo, kaya ito ng maayos at magkakaroon ng sapat na pondo. Maayos kaya ang relasyon natin para maisulong ito? Magiging totoong puwersang panlaban ba tayo sa posibleng kaaway? Tulad ng China, tulad ng Turkiya, tulad ng Rusya, tulad ng Iran, tulad ng Iraq? Lalong nagiging magulo ang kwento sa gitnang silangan araw-araw at tanging panahon lang ang makakapagsabi ng mangyayari. Pero sa ngayon, ito ang kailangan mong malaman. Ang bawat kwento dito ay magkakaugnay. Mula Iraq hanggang Turkey hanggang India at China, umiikot ang lahat sa gitnang silangan. Kaya naman mas marami kang alam, mas mabuti. Ako si IRAK, magkikita tayo sa susunod.